Kinwestiyon ng defense team ang accuracy ng AI-generated image na ginamit ng prosecution para ipakita kung ano ang maaaring itsura ng 125 million pesos na cash sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Lunes. Ayon kay defense spokesperson Attorney Michael Powa, nauunawaan ng depensa kung bakit gumamit ng AI ang prosecution para mas madaling maipaliwanag ang kanilang punto. Pero iginiit niyang kailangan pa ring matiyak kung accurate ang naturang imahe. We have to object to that because we have to ask at least for the proper basis kung bakit AI yung ginagamit. Alam naman natin yung AI sometimes does not really depict yung totoong itsura ng mga bagay-bagay. Sinabi ni Powa na maaaring makatulong ang larawan para magkaroon ng visual representation ang mga senador at publiko sa halagang 125 million pesos. Gayunman, aniya, posibleng exaggerated o hindi eksaktong kumakatawan sa aktual na itsura ng naturang halaga ang ipinakitang AI-generated image. Hindi natin ma-determine yung accuracy kung ganun ba talaga ang itsura ng 125 million. And to be honest ako personally, I have not seen 125 million in person. So, yun lang talaga yung concern natin, yung pagdating sa accurate depiction. Ginamit ng prosecution counsel na si Attorney Amando Ligutan ang AI-generated image habang tinatanong ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta kung ganoon ba ang itsura ng 125 million pesos na cash. Nang tanungin ng defense counsel na si Attorney Lyndon Bakel kung AI-generated ang larawan, kinumpirma ito ni Ligutan. Paliwanag ng prosecution, kinailangan nilang gumamit ng teknolohiya dahil wala silang 125 million pesos na aktual na cash para ipakita sa impeachment court. Sa ngayon, sinabi ni Powa na wala pa silang agarang plano maghain ng hiwalay na mosyon para tuluyang ipagbawal ang paggamit ng AI-generated images sa mga susunod na pagdinig. Aniya, sapat muna sa ngayon na naitala ng impeachment court ang kanilang continuing objection. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.